Sa puso ng Pilipinas, matatagpuan ang isang sikat at malaparaisong isla na kung tawagin ay Boracay. Isang isla na kilala sa maputi nitong buhangin at malakristal na tubig. Subalit noong March 12, 2025, ang paraisong ito ay nabalot ng kadiliman dahil isang trahedya ang yumanig sa isla, at ito ay nang may matagpo ang isang bangkay ng isang banyagang turistang babae sa isang abandonadong kapilya sa barangay Balabag, Malay, Aklan. Ang babae ay kinilala bilang si Micaela Micova at kapansin-pansin dito ang mga sugat at pasa sa katawan, at ayon sa paunang pagsusuri ng mga otoridad, siya ay ginahasa bago pinaslang hindi lamang ng iisa kundi ng 3 mga kalalakihan. Ang pangyayaring ito ay labis na nagbigay takot, pangamba at pagkadismaya lalo na sa mga dayuhan at iba pang mga turista. Ganun pa man ay nagsalita ang dating Interior and Local Government Secretary na si Benhar Abalos at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at sinabing ang insidenteng ito ay isang very isolated case at ito ang unang pagkakataon na may ganitong uri ng krimen na naitala laban sa isang turista. Pero ang tanong mga kaibigan, sino-sino kaya ang mga salarin? Makakamit kaya ng pamilya ang hustisya? Well, stay tuned ka lang dyan kaibigan dahil ating babalikan ang masalimuot na pagkamatay ng isang banyagang dayuhan na si Micaela Micova sa Boracay, at ito ay ang Micaela Micova Rape and Murder Case. Si Micaela Micova ay isang 23 years old at isang Slovak national. Isa siyang masayahing babae na madalas magbahagi ng kanyang travel adventures online. Isa siyang explorer, palakaibigan at isang mabuting anak. Ayon sa ulat ay nagtungo siya dito sa Pilipinas noong March 1, 2025 upang daluhan ang masayang kasal ng isa niyang kaibigang Pilipina. Pero matapos ang kasal noong March 8 at ilang araw na kasiyahan ay nagpasya siyang mag-relax sa Boracay upang magpahinga, maglakad sa baybayin at upang damhin ang katahimikan ng isla. Subalit hindi inaasahan na ang kanyang masayang bakasyon pala ay mauuwi sa isang napakasalimuot na krimen. Inaasahan pa naman ng mga kaibigan nito at kapamilya na uuwi siya sa kanilang bansa ng March 11, subalit March 10 pa lang ay napabalitang hindi na siya nakabalik pa sa kanyang tinutuluyang hotel. Sinubukan naman siyang kontakin ng ilan sa mga kaibigan niya pero ni isang tugon ay walang natanggap mula sa kanya. Kaya naman dahil sa pag-aalala ay agad na nagtungo ang mga kaibigan nito sa Malay Police Station para i-report nga ang pagkawala ni Micaela. Ayon sa mga kaibigan niya ay huli siyang nakitang naglalakad mag-isa malapit sa isang lokal na bar, at bago pa nga daw yun ay kumain pa sila ng tanghalian, at pagkatapos noon ay nagpaalam ito na lalabas muna at maglalakad-lakad lang sa isla. Subalit matapos nito ay hindi na siya nakontak pa. Kaya naman agad na naglabas ng missing poster ang mga pulis, at para mapabilis ang paghahanap ay nagbigay ng 50,000 pesos reward ang mga kaibigan ni Micaela para sa sino mang makakapagturo kung nasaan siya. Kasabay din nito ay nagsagawa ng isang search operation ang lokal na pulisya ng Malay at tumulong na din ang ilang mga volunteers. Subalit matapos ang isang maghapong paghahanap ay walang Micaela ang natagpuan. Matapos pa ang isang araw, March 12, 2025 ay nakatanggap ang mga otoridad ng isang tawag at sinasabing may nakitang isang bangkay ng isang babae sa isang masukal at abandonadong kapilya sa barangay Balabag, 1 kilometro ang layo mula sa kanyang tinutuluyang hotel.
Agad namang nagtungo ang mga otoridad at nang makita nga ang bangkay ay halos maagnas na, pero kinumpirma nila na si Micaela nga ang taong yun. Nakadamit pa ito ng matagpuan pero wala nang pang-ibabang saplot at may mga sugat at pasa sa katawan. Nawawala din ang kanyang cellphone at wallet at ayon sa paunang pagsusuri ay siya ay ginahasa bago pinaslang. Bagong makita ng mga otoridad ang bangkay ng turista ay nauna munang natagpuan ito ng isang lalaki na sana'y mag-aayos lang umano ng kanyang bangka. Pero nang mapadaan daw siya sa abandonadong kapilya ay naamoy nito ang isang masangsang na amoy, bagay na siyang nagtulak sa kanya para tignan ang loob ng nasabing lugar. Laking gulat umano nito nang makita niya ang isang bangkay ng babae na halos mabulok na. Kaya naman agad na ipinagbigay alam niya ito sa mga kapulisan at dahil sa pagkakadiskubre sa bangkay ay agad na nagsagawa ng paunang investigasyon ang mga pulis. Agad din silang naghanap ng mga CCTV footage sa mismong isla na maaaring makatulong para maresolba ang kaso. Hindi nga sila nabigo dahil may mga footage umano silang nakalap, pero ayon sa kanila ay hindi nila pwedeng ilabas sa publiko habang kasalukuyan pa ang pag-iimbestiga. Makalipas ang ilang araw ay nagsipaglabasan ang mga saksi at umabot sa 9 na mga personahe ang nagbigay ng kanilang mga salaysay, at dahil sa kanila ay natukoy ang isang lalaking person of interest sa kaso na pinangalanan sa alias na Mick Bagay na naging dahilan upang mapasailalim siya sa kustodiya ng mga pulis. Sa pagkakadakip nito ay agad itong napasailalim sa investigasyon at hindi nga nagtagal, si alias Mick ay kusang umamin sa kanyang naging partisipasyon sa naganap na krimen. Sa kanya umanong extrajudicial confession ay inilahad nito na mayroon pa siyang kasama na pinangalanan naman niya bilang sina alias Jello at alias JR. Dito ay isinalaysay din niya kung paano nila isinagawa ang panggagahasa at pagpatay kay Micaela. Aniya ay kasama niya sina alias Jello at alias JR nang makilala nila si Micaela at noong dinala nila ito sa abandonadong kapilya kung saan ay naganap ang krimen. Dagdag pa nito na nagkaroon pa sila ng pot session bago isinagawa ang krimen at ang isa sa mga kasama niya ay hinampas ang ulo ni Micaela gamit ang isang matigas na bagay. Batay sa salaysay ni alias Mick ay may indikasyon na si Micaela ay naging biktima ng gang rape. Ganito rin kasi ang naging ulat ng Philippine National Police sapagkat ang biktima ay nagtamo ng blunt force injury sa ulo at may indikasyon ng sexual abuse. Hindi naman lingid sa komunidad ng Boracay na ang mga individual na sangkot sa krimen ay dati na ding nasangkot sa ilegal na droga at iba pang mga krimen. Ang balita ay kumalat hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Slovakia. Galit, takot at pagkadismaya ang naging reaksyon ng publiko dahil sa Boracay pa talaga nangyari ang ganong klaseng insidente. Sa patuloy naman na pag-iimbestiga ng mga otoridad, ang 3 suspect ay isinailalim sa polygraph test, forensic examination at kinuna ng DNA sample ang mga ito at inihambing sa mga ebidensyang nakuha sa katawan ni Micaela. Bagamat may formal ng pag-amin ang isa sa mga persons of interest ay sa kasalukuyan ay wala pang nasasampahang kaso sa kanila dahil umano sa kakulangan pa ng ebidensya. Ang mga DNA sample kasi na kinuha sa katawan ng biktima ay hindi nagtugma sa DNA ng 2 suspect. Wala din kasing natagpo ang similya sa loob ng katawan ni Micaela, pero ayon sa mga otoridad ay nangyari ang mga ito dahil sa advanced na estado ng pagkabulok ng kanyang bangkay nang ito ay matagpuan. Pero nag-iwan naman ng pangako ang Police Regional Office 6 at sinabi ang mga katagang
we will leave no stone unturned o gagawin daw nila ang lahat para maresolba ang kaso at upang matiyak na ang mga salarin sa pagkakamatay ni Micaela ay mahuli at mapanagot. Ipinahayag nila na ang krimeng ito ay isang karumal-dumal na pangyayari pero hindi nila ito papayagang sirain ang kapayapaan sa Boracay. Subalit nang dahil sa nangyaring insidente ay bumaba ang kumpiyansa ng ilang turista sa seguridad ng isla. Bagamat itinuturing itong very isolated case ay naglabas pa rin ng bagong pulisiya ang lokal na pamahalaan. Dito ay mas pinahigpit pa nila ang curfew sa mga dark spots ng isla. Pinataas din nila ang mga visibility ng mga pulis sa gabi at nagkaroon ng mandatory CCTV installation sa mga madidilim na bahagi ng lugar. Ang pagkamatay ni Micaela Micova ay paalala sa ating lahat na kahit sa mga lugar na itinuturing na paraiso ay may mga panganib pa ring nagkukubli. Isang panawagan ito para sa mas mahigpit pa na seguridad at proteksyon para sa mga turista. Si Micaela ay dumating sa Pilipinas na may pag-asa, pagnanais na makita ang ganda ng Boracay at malasap ang kultura ng mga Pilipino. Subalit sa halip na masasayang alaala, trahedya ang kanyang naging katapusan. Hustisya para kay Micaela.